Matuto kayo kumuha ng skill. Kasi yung skills na yan, balang araw, yun yung bubuhay sa inyo. Next step tayo sa next journey natin, hanap tayo ng mas better na or mas magandang option para sa karera natin. Kasi hindi tayo pwedeng mag-stuck lang sa isang area. So, pangarap na kasi yung pinag-uusapan dito, guys. So, pag mga ganun, huwag nyo hayaan hanggang dyan na lang kayo. Kasi yung oras at panahon, hindi nyo na mababalik yan. Nakasabayan ako, Bisaya rin, galing siya ng Cebu. Ko na rin yung experience niya. Bawat interview, pupunta siya dito sa Maynila, galing sa Cebu, luluwas. Bibili ng ticket ng aeroplano, So almost, nakailang balik na siya. Tapos after ng interview, after process, kinabukasan, balik na naman ng Cebu. Flight na naman uli. Magkano ang ticket niya? 3,700, 4K, ganyan. Isang way lang. So grabe, saludo ko sa tao na yun. So truck driver sa ibang bansa. Europe yung niya. Bata pa, nasa 32. Pero 8 years experience na siya sa pagdadrive. Mga truck, trailer. Grabe, sabi nga niya, dito sa Pilipinas, pag truck driver ka o trailer ka, ang baba ng tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi naman lahat yun yung based sa experience niya. Siya nagsabi niyan, hindi ako. Yun ang sabi niya, para minamaliit nila ang mga truck driver. Pero sa ibang bansa, grabe. Tinanong ko siya kung magkano yung starting rate niya. Naglalaro sa 120 to 150. Yan ang sabi niya. Nagulat ako, grabe. Kaya mas sinalo niya pa ang ibang skill. Truck driver na yan. Siya is high school graduate, Saludo ako sa kanya. Grabe yung experience siya. Which is nakayon niya nga na galing siya sa Cebu, uwian. So paano pa kayo mga nandito na sa Metro Manila? Nandito yung mga agency na malalaki. Grabe. So ayun, isa rin yung sa nakapagbukas ng mindset ko na may mga taong ganyan na matyaga. So waiting na lang din ng waiting na rin ng flight papuntang Europe. So ako, hindi man Europe yung pupuntahan natin, pero may iba tayong goal. Matuto kayo kumuha ng skill. Kasi yung skills na yan, balang araw, yun yung bubuhay sa inyo. Huwag nyo pangarapin hanggang dyan lang kayo. Uupo lang kayo, tatrabaho lang kayo, uuwi kayo, walang mangyayari sa inyo dyan. Nagdedepende sa skills mo ngayon kung gaano kalaki yung sahod mo. Ang daming demand na ngayon, yung demand, scaffolding, construction, gugulat nga ako. Demand pala sa Japan yan. Kasi ako nag-construction din ako dati. Pati mga laundry ngayon, security guard, may nakita ko, hiring pa Europe Security guard Grabe. Iba na talaga ang ngayon. Dati hindi pinapansin niya mga ganyan skills. Wala namang masama pag sumubok. So pag nag-fail, try again. Ganun lang. So ayun, hindi binasa yung card niya. Balik tayo sa topic natin Ayun, kung hindi man kayo pinalad sa sa first option pag second option kayo, ang daming opportunity ngayon, guys. Tawakan nyo lang ang pag-search sa online. Huwag kayong patamad-tamad kasi walang taong sasalba sa inyo panahon ngayon para tulungan ka sa pangarap mo. Walang ganun, uso yun. Maliban lang sa Panginoon. Magdasal kayo, samahan nyo rin ang dasal. Ilang beses ako na-fail sa experience ko, pero never ako never ako huminto. Ayun, guys, ito sa pagmumotovlogging ko, kasi dinudokument ko yung mga biyahe ko para balang araw is may babalikan ako. Ina-upload ko lang siya sa YouTube, habis lang. So mag-invest kayo sa magandang camera, GoPro, Insta360, ganyan. Tulad ng sinasabi ko, nakaya ng iba, kaya nyo rin yan. Skill. Kasi ang dami ko na-encounter sa mga last na taong nakasalubungan ko. Wala na, masaya na sila sa ganun kultura.
Okay lang sir, may sahod naman. Partida, hindi pa kayo nangungupahan. Samantalang ako, nangungupahan ako sa Metro Manila. Wala akong sariling bahay dito. Masasabi nyo ngayon yan kasi mga bata pa kayo. Pero pag kayo naramdaman nyo na yung bigat sa buhay nyo, yun ang masabi, bakit kayo lang. Sayang ang panahon, sayang ang oras. Hindi na mababalik yun. Yun yung magiging multo nyo sa buhay nyo. Kasi kayo rin may hawak ng tadhana nyo. Ako, hindi pa ako ganun ka-successful talaga. Wala ka akong napatunayan dito sa social media. Sabi na mas marami kong watcher, mas maganda. Kasi hindi nila alam na nagkakaroon ka ng pera sa kanila. Sa mga basher na yan, totoo yan, diwata. Sabi na binabash yan, pinapanood nyo, nagko-comment kayo, wala nung nag-engage yan. Hindi nyo na papansin yan, gulat na lang kayo. Ayun na, isang lesson na kay Diwata, na failed siya. Kasi pag hindi nyo nasubaybayan yung buhay niya, masasabi nyo masasabi nyo lumaki ulo. Hindi nyo alam ang pinagdaanan ng tao. So doon ako na yung napanood ko yung interview niya kay Ogie Diaz. So tama, grabe, nakaka-inspired lang din yung tao na yun. Bumagsak, bumangon, nagsimula ulit. Huwag tayong parang aso na pag hindi nyo kilala yung tao, kahol kayo ng kahol. Pag ganun. Dito sa pag-vlog is wala kang sariling dito. Ikaw ang director, ikaw ang editor, ikaw ang scriptwriter, saka ikaw ang didiskarte sa video mo. Kung may mga ibang taong hindi gusto yung content mo, hayaan mo sila. Kumbaga yung content mo is hindi para sa kanila. Iba tayong tinatahak. Sabi nga, kung di ka gumawa ng sarili mong bangka, habang buhay ka magsasagwan sa biyahe ng iba. O kailangan, ang sagwanin mo, yung pangarap mo. Yung pangarap ng iba. Ganun lang kasimple yan. Ayun. Uy, nako. Ngayon, mas tayo, mas may time tayo sa pagbibideo ngayon kasi wala na akong iniisip. Ito kasi dati may ako dun ay alam mo yun, may humahadlang kaya wala kang freedom. Ngayon I am free, so basta hindi na tayo makagawa ng labag sa social media platform, gano'n. Wala problema yun. Ako is goal ko lang naman makatulong. Yun lang. Hindi ko hinangad na sumikat. Hindi ko hinangad na makilala talaga ng kasi wala ka rin privacy. Pero kung bibigyan tayo ng pagkataon na gano'n, ang sarap sa feeling. Naranasan ko rin yung gano'n na may nakakakilala sa akin. Ang sarap din.